Magandang araw mga kababayan, isang mainit na balitang yumanig sa publiko ngayong araw matapos ang isang kontrobersyal na pag-amin mula kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rebulya. Ayon sa ulat, direkta niyang tinukoy ang pagkakasangkot umano niya sa isang sindikatong may kaugnayan sa droga, kasama pa umano sina Pangulong Kuting Jr. at unang ginang Liza Tanasmax. Ang revelasyong ito ay ikinagulat ng taong bayan at ngayon ay usap-usapan sa social media at iba't ibang news platforms. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, nagsimula ang pagbubunyag matapos ang isang closed-door hearing kung saan umano ay nabanggit ni Rimulya ang ilang detalye ukol sa galaw ng naturang sindikato. Hindi pa malinaw kung ano ang nagtulak sa kalihim upang ilantad ang mga impormasyong ito, ngunit ilang analis ang nagsasabing maaring may internal na hidwaan o pressure mula sa ibang opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa kampo ng unang ginang. Samantala, nananawagan ng ilang mambabatas at civic groups ng agarang imbestigasyon upang mas mapalalim ang pag-uusap. Dagdag pa nila kung totoo ang mga aligasyon, dapat lamang napapanagutin ang lahat ng sangkot, gaano man kataas ang kanilang posisyon. Tila tapos na nga ang taguan at nagsisimula na ang pagbubunyag ng katotohanan. Patuloy naming babantayan ang pag-usbong ng istoryang ito at mag-uulat kami ng karagdagang detalye sa mga susunod na oras. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Our rights and our very constitution will undergo this state, hindi lamang of disrepair, but it is close to a failure of state. At kung titigil tayo dahil tinakot lang tayo, magsama-sama na tayo doon sa sa kulungan sa Kongreso, pagka kinuntempt at kinulog doon yung mga kasama natin, magpunta tayo mismo sa Quadcom at tayo na mag-volunteer tayo na mag-witness tayo doon. Mag-volunteer tayo na ma-citing tayo sa contempt at makulong din doon. Siguro naman, libre ang pagkain doon, no? Walang charge. So, okay lang. Pero tatakotin nila tayo sa pamamagitan ng ganito. Excuse me, dati na ho kaming takot. Hindi na kami pwedeng matakot. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kaado. Maraming salamat po sa inyong mensahe at sa pagdidiscuss niyo po ng issue na may kinalaman dito sa upcoming congressional hearing against bloggers at saka po sa iba pang issue na natalakay niyo po. Maraming salamat. Ngayon, naghihintay ulit tayo sa iba pa nating mga kasama na kung saan special guest and panel of speakers pero wala pa po sila. Pero ngayon, bigyan po natin ng daan. Yung iba pang gustong magsalita muna kasi anyway, may time naman tayo. And then i-recognize po namin kayo. Sige po, i-recognize ko ngayon si Sir, si Ma'am. Ang gusto... Si Sir Harry Roque po muna, may sasabihin po muna ito si Sir Harry. Okay, sige. Well, Prof. Ana, sasabihin ko lang na wala na pong makukulong sa Kongreso ngayon dahil ang kulungan po ng Kongreso, 4 lang yan, puno na po ng mga testigo. Ginawa nilang testigo laban kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. So, si Colonel Grijaldo, pinakulong na po nila sa isang police station na malapit sa Batasan. At siyempre, yung ibang resource persons, gaya ni Casiong, pinakulong siya sa Mandaluyong, no? Yung women's detention facility na kung saan dapat doon din dadalhin si Laika. So lahat po ng mga kritiko ngayon ng gobyerno, tinatrato nilang mga kriminal, mga convicted na kriminal. Dahil ang Mandaluyong po, para sa convicted na mga kriminal lang yan. No? Pero doon po talaga nila tinatapon ang mga
sinasight in contempt ng UWAD Committee. Ibig sabihin, sa mata nila, mga kriminal ang mga pumupula sa administrasyong bangag. Oh, maraming salamat. Malinaw na malinaw, Spokes Harry. Andito po ang isa nating kababayan at ang ating isa sa mga Your Honor dito sa ating Kongreso ng Mamayang Pilipino, si Ma'am Angustia Belus. Ma'am, you have the floor po. 2 minutes po. Hello, actually po ako si Tess Belus Mendoza. Kami yung nagsalita sa SMNI yung pagwawasto ng katotohanan. Isa sa mga nabudol. Okay? Magiging matapat po ako sa inyo. Kaklase ko si Lisa Tanas sa elementarya sa Stella Maris College. Best friend ko yung isang kapatid niya at inoffer nga ako ng trabaho pero tinanggihan ko. Tapos hindi po ako vlogger pero panay ang tira ko at panay ang gamit ko ng mga pinapalabas ninyo, kaya kilala ko po kayo, Attorney Ana, Maharlika Ado at iba pang mga aktibo sa Facebook, no. Ang kapatid ko po si Angustia ay isang dating professor sa UP Public Administration. Ako po ay retired na at ako ay nagtrabaho sa New York sa travel agency ng mga Marcoses. Kaya nung time at ako rin po ay dating first quarter storm at naging kolektor ng mga contribution ng mga kaliwa at liberal all over the world. Nung ito po ay nasa infancy pa. So alam ko po yung galaw ng mga kaliwa at ginagamit din ni The Union ngayon, ni BBM upang magapang ang lahat ng sektor ng influential people, no. Kaya nalulungkot po ako at naka-wheelchair na ako ngayon, ako'y na-stroke, pero gusto ko na ngang magpagawa ng mga maliliit na mga polyetos na pwedeng ilagay sa sasakyan. Release, Grijaldo, resign, BBM, yung mga ginagamit namin dati. Ang kagandahan ngayon, meron tayong social media na mas mabilis at hindi basa-basa nilang matatanggal, no? Isa rin sa mga ginamit, ito nga ang iniisip ko ngayong Tuesday, iniisip ko magpagawa ng malaking streamer na yun na nga, maski mag-isa akong pumunta kasama yung 2 sisters ko. 3 po kaming UP kasi. Kahit nasa sarili ko, sabi ko nga, i-wheel ako doon, maski wheelchair o naka-cane ako, that will call attention. Kasi yung matatanda, mas binibigyan nila ng respeto. At siguro naman, kung nandun ako na maaga sa batasan, kaming mga babae, laban na. Kung talagang sasaktan nila kami, that will be good for the cause, no? Hindi ako natatakot. Clearly, hindi negotiable ang BBM, Tambaloslos at Lisa Tanas. Yan ang pagkakaalam ko. Kung kaaway-kaaway, ginagamit din yan ng demonyo kasi. So ang position ko is they will not bog down. We will have to be more aggressive and we have to have a plan on how we are going to do these things, no? But one of the things na sumagi sa isip ko, kasi tumira rin po ako sa Amerika at nagtrabaho din ako sa law firm. Yung kapatid ko, si Mon Veluz, na dating advisor din ni Tatay Digong sa insurgency. Namayapa na siya ng Delta, no? Sila yung nagdemanda sa Marcos ill-gotten wealth at nakakuha sila ng pera. So ano ang panlaban natin sa sabi nga ni Secretary Spokes Harry, wala nang makukulungan doon. Pero pwede pa nilang gamitin ang mga kulungan sa ibang mga munisipyo. So ang ano ko is how we can file a case sa Amerika. Na kailangan kasi mag-file ka ng case para mag-TRO eh. And since marami silang assets sa Amerika, class action suit will be good.
hindi lang at this time na may na ang administration Trump ay eksakto ang pinaglalaban ng pareho ng kay dating presidente Tatay Digong, magiging bukas ang kanilang simpatya, no, sa atin. At saka si Elon Musk, na siya napakadali para kay Elon Musk na anuhin sila, no, kasi si Elon Musk is really and they all profess to be Christians, no. So as I branded myself before, I was a communist before, but I became a born again Christian. But my nationalism has not diminished. Ever since kami magkakapatid, kaya lang kami lumantad nung kay Bongbong dahil against communism kami. But we didn't know na gamit talaga siya ng demonyo. So wala pong negotiation pag gano'n eh, hangga't hindi ang Diyos ang kumukuha sa kanila. So I don't know what we can exercise with plans legally or mass communication way that we can be influential at this point na gumaganda yung laban, sa totoo. Gumaganda yung laban. So let's take advantage of this. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am, at mabuhay po kayo. Yung iba, pag gusto niyo pong magsalita, ma'am, paki-mute po ulit para tsaka yes, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Ang susunod po nating magsasalita, since we're waiting po dun sa ating mga special guests na nakalagay sa ating poster, ay yung nakataas ang kamay na si Duterte, si Mr. Jimmy Domingo. Sir, paki-unmute po ng sarili nyo kasi inano ko na po. Pwede nyo na pong i-unmute yung sarili nyo. Ayan. Wait. Hello po. Hello. Wait lang. Naririnig niyo po ako? Naririnig po, sir. Naririnig. Meron po sana akong tanong kay Maharlika. Okay po. Hello po. Bali, ang tanong ko po kay Maharlika is, dati kasi nagtanong ka po kung ano yung telephone number ni Senator Cositeng. Nagtanong ka po kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan po sa ano kasi nagba-background po eh. Kay Sis Maharlika ang kailangan kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan po sa ano kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika ang kailangan kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan sa ano kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika ang kailangan kung ano yung telephone number ni po yung nandiyan sa ano kasi nagba-background po eh. kay Sis Maharlika ang kailangan kung ano yung telephone number ni Pakiayos lang muna po siguro yung ano niya. Ayan, sige. Tawagin na lang po namin ulit kapag naayos niya. Jimmy Domingo, okay ka na ba? Kasi medyo... Ano ba ang ano mo, Mr. Jimmy? Ano yung sasabihin mo? Magtatanong ka lang ba kay kay Madam Maharlika or may sasabihin ka na may kinalaman sa issue na pinag-uusapan natin? Unmute niyo yung sarili mo. Unmute mo. Paki-unmute po, hindi ko namin po marinig. ito po, hello po. Ito na po. Kasi po dati po, tinanong niyo po dati kung ano yung telephone number ni Senator Nico Cositeng. May pinagbigyan po ako na hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan pero nakakausap nyo. Nasabi niya po ba sa inyo yung telephone number ni Senator Nico Cositeng? Ay si ano po yun, si Joey po. Minessage ko sa kanya yung number ni Senator Nico Cositeng. Nabanggit po ba niya sa inyo? Sir, meron po akong gustong anuhin sa inyo. Pag mga ganito pong usapan, mamaya, Minessage ko sa kanya yung siguro, number ni Senator Nico Cositeng. message ko Nabanggit po ba niya sa inyo? directly. Sir, Naka-live po kasi tayo ngayon, ma'am.
Oo, naka-live po sige. tayo, Oo. sir. Yung mga ganitong Yes, nakuha ko po yung number ni Nikki Cositeng. I texted her. I don't Ay, know opo. if that's the right number, pero yes. Oo, naka-live Ay, po sige. tayo, sir. Yung mga Ay, sige Yes. po, opo. Ako po yung Opo, thank number you po. ni Cositeng. Aha. Texted her. Ah. I don't Opo. know. Bali, kailangan po i-off ko po kasi po nag-e-echo po mahirap po dito sa ano, parang may problema po sa communication ko. Pakiiba po muna, baka may iba pang magsasalita. Kailangan po i-off ko po kasi Oh, hindi, pwede ka na, Jimmy. Okay, sorry. Oo. Sige po, habang pong nag-aantay tayo sa mga iba kasi hindi pa po sila nag-reply. Siguro madagdag ko lang din po, during the time of pandemic din po, no? I mean, alam niyo naman ng time ng pandemic na napaka-crucial noon at ang dami nagsasalita. Kesyo, alam niyo yun, kesyo kung ano-ano po mga pinababati ko sa ating administrasyon, lalo na ang Departamento ng Health nung time na yon, di ba? And basically, we are all, lahat tayo were during as a first-time public servant at that time, naintindihan natin yung pinasukan natin na bilang public servant. So, ibig sabihin po nun, ang pambabatikos po ng ating mga kababayan, ng mga opinion po nila, ay valid po yan. Hindi po nirirespeto natin yan. In fact, during the time of PRRD, kahit ang media ay nambabatikos sa kanya, gumawa pa kami ng PT forms or ano ba yun, yung media security para sa kanila na walang curtailment of they have to be safe, they have to be given the right yung gumawa pa ng Office for Media Security, hindi po ba? Which is now still existent under this administration and which I'm very glad na tinuloy nila. So sana po, ganun din po sa ating mga vloggers, sa mga vloggers natin. In fact, naalala ko pa nga nun, even mga pro-Duterte vloggers at that time, nambabatikos talaga. Even doon sa mga secretary, doon sa mga they're giving their own piece about how the administration or how what the cabinet is doing, 'di ba? May narinig po ba kayo? Wala naman tayong we have to treat them very well. Yun ang instruction sa atin ng ating mabuting President Duterte. So I hope that our public servants would also see in this point of view that we are all number one, we are private citizens now. I'm a private citizen. I'm a law student, and I exercise my freedom. I exercise my Bill of Rights, and at the same time, also, we must exercise the Bill of Rights of all the people. We are also taxpayers' money, diba? We are payers of taxpayers as well. So public servants are answerable to all taxpayers, regardless if they are speaking up, bloggers, vloggers, or whatever it is they are taxpayers. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pebs. Tatawagin ko lang si Mr. Rudy Indonesia. Ayan. Sir, paki-unmute po ng nyo. At saka, okay sir, sandali lang. Ayan. Okay. Sige sir, 2 minutes po tayo. At saka dun sa iba na gustong magpahayag ng inyong mga saloobin, pag-raise lang po kayo ng hand, i-recognize ko po kayo. Maraming salamat po. Yes, sir. You have the floor. Good evening po, Ma'am Ana, Ms. Maharlika, at saka Attorney Harry Roque. Ma'am, kung pwede, you give me ample time a bit because I have quite a substantial subject to speak about. As much as possible po, sir, since we have a lot of people who are also here and who would want to speak, I'll give you, sir, the time that you need, but please be direct to the point po. Kung ano po Okay ang on the specific issue that we're talking about. Actually, ma'am, medyo marami ito, but I'll just try to summarize each and every segment of what I'd like to discuss. Number one, yung una is gusto magkilala sarili ko, tapos anong background ko. Then I'll talk about. Sir, I have to cut you from cut ko lang ho kayo. Sir, I think the last na natin, Kongreso ng Mamamayang Pilipino, nagpakilala na po kayo at nakilala naman po kayo. So I think, sir, what would I advise right now is go to this point and go to the heart of the matter po.
kung ano yung gusto niyong sabihin na may kinalaman sa issue. Mamaya na po natin yung mga introduction about yung background natin as kung sino Okay. tayo and all that. I think, sir, the last time that we had the session, you were given ample time po para ipahayag kung sino po kayo. Pero this time, sir, so that we'll have more time for other people, diretso po tayo doon sa mensahe na may kinalaman po sa issue na pinag-uusapan natin ngayon sa ating forum po na ito. Para, sir, hindi masayang yung oras nyo kasi ang rule po natin is we have 2 minutes for each person po na magsasalita po. Maraming salamat, sir. Sige po. Since because of my exposure to Southeast Asia at ako nakabase sa Indonesia, I'm a leader of the Filipino community, expatriate community in Indonesia. Last time, ma'am, you mentioned about na perhaps to be able to solve our national problem, baka kailangan natin ng, kumbaga, drastic na mangyari sa bayan natin. I like to refer kasi inaral ko, halimbawa ang Indonesia, dapat tingnan natin yung mga mga karatig bansa natin. Bakit sila nag-i-improve? Okay? The last 40 years I've been out of the Philippines. Dito ako naglilibot sa Asia. So I think hindi na tayo lalayo. We look at Indonesia, we look at Malaysia, we look at Singapore, we look at Vietnam, Thailand. If you try to look at, except Thailand, kahit sa Thailand, we just focus on talagang yung mga kapares ng DNA natin, Malaysia. Lahat sila, they were able, may history sila. My suggestion is we leverage on those Filipinos based nakabase sa Southeast Asia na alam nila yung real situation, na pag-aralan nila. So, dumaan sila ng ma'am, kasi last time you mentioned, you look at the French Revolution, perhaps the China communist movement and so on and so forth. So, it was a bloody before they make it good. Actually, if you try to look at Southeast Asia, ganun nangyari. I could tell you because nandito ako, I'm a living witness sa Indonesia. Back then, before they come, there were riots. For same thing as Malaysia, the same thing as Vietnam. So I do not know. I'm not advocating that there will be but I think as a Filipino, nakita ko sa social media, there are many talks, but wala pang nangyayari. So I think we have to, from a strategic standpoint, we have to look at it. And I think siguro mas maganda kasi marami itong OFW dito. I-cluster natin kung anong area of interest, whether sa blogging ba, sa what is this, historical context ba, ano bang interest nila na halimbawa ako, I could speak about ICC issues, for example, outside as the Philippines vis-a-vis Southeast Asia. Okay? Something that I could contribute, something like that, But in terms of blogging, I could also contribute how is the blogging in Indonesia compared to the Philippines. Halimbawa, sabihin ko, how is the hearing in the Philippines versus Indonesia? Dito walang nako-contempt sa yung mga So these things, ito yung parang makashare namin as OFW na So when the Parliament calls a hearing for executive department, they will talk about performance. Paano nila gawa? How are they able to improve the lives of the citizen? Of course, there are corruption. If there's prima facie, there's indicative, they move it to the court. And if it's really a sensitive case, they make the court litigation live. Things like this na pwede kong ma-share, ma'am. So kahit sa blogging, there's a limit, but I think there's also some uniqueness in the Philippines as well as dito. So to be honest lang dito, they say the facts, and if they're not sure of the facts, they will say this is an speculative data, speculative information, hindi pa facts, is still to be validated. Something like that, ma'am. So with respect to blogging, but I think kasi marami na tayong ginagawang story, marami ng discussion. I think we have to, what is next? I think along the line, by the way, ma'am, I'm also part academic. I thought strategic management. So perhaps some of the things of how strategy is being developed, implemented, could possibly be applied in political economics. Sir, ganito po. Okay. Ano yung message niyo sa Quadcom na kung saan po ini-invite itong ating mga vloggers? At anong mensahe sa ating mga vloggers in 1 minute po para mabilis tayo? Sa Quadcom, I think if I compare with in Southeast Asia, especially Indonesia kasi taga dito ako, nakabase talaga rito, there's no place as the attitude, behavior of Quadcom. It is, sa Indonesia yan nangyari.
what we will do is the bulk of the community, of the people will go to the ethics committee. Alam ko yun, hindi magpo-prosper most likely, ethics committee. But we supplemented it with a declaration of a parliamentarian could no longer visit their place in a province or a city. They declare that politician a persona non grata. They look all the avenues, not just the litigation process, the complaint, the blogging. They look at, they really go there, you know. Sir, what's the message, sir? Let's go directly to the message po para tatawagin ko po yung isang I think blogging is not enough. I think my experience ako sa Indonesia, they go to the parliament to complain the behavior of parliamentarian. Okay po. And dun sa ating mga vloggers na invited po, anong direct message nyo sa kanila? I think, Ginupam, maybe sa mga vloggers natin, I think we have to blogs based on facts. Tapos kung maaari lang hindi ko rin maano kasi sa Filipino unique ito na talagang dinugtungan ng maraming superlatives na ganyan. Siguro my suggestion is go to the facts. Avoid certain things that will, you know, quote unquote, sorry ma'am, to make that, kung bastusan ba na word. Sir, You just stick on the facts. Sir, wrap up para... Yeah. I think there are limits to what we say. There are actions in regard that need to be done. I'm not advocating, you know, revolution or something. Revolution is a mindset as well. So I think we have to change that one. Okay, sir. Maraming salamat, sir, sa inyong oras po at sa inyong mensahe. Maraming salamat. Last ma'am, may message ako sa Facebook, ma'am, kung pwede matingnan mo yung message ko sa iyo sa Facebook. Okay po, sir. Okay po. If you can give me your contact, I can give you a position paper, you know, quite Yes, sir. comprehensive. Thank you po. Thank you po. We'll check po later pag natapos na po ang programa natin. Maraming salamat, sir, at mabuhay po kayo. Ang susunod po nating magsasalita ay si Epic Science. Epic Science, pwede nyo pong i-unmute yung sarili nyo. Inaayos ko na po. At saka kung may video kayo, that would be good din po. Wait. Paano ba to? Hindi kayo ma-pin para malagay sa gitna dahil nga sa hindi nyo na-open yung video nyo, pero pwede na kayong magsalita. Yung Epic Science. Are you there? Epic Sign. You recognize. Wait a minute. Okay. Epic Sign. You recognize. Wait a minute. Attorney Trixie is. Attorney Trixie is on the... It's accepted na, di ba? Yes, Attorney Trixie. Wait, she needs to be a co-host para makontrol niya yung... Attorney Trixie is on the... It's accepted na, di ba? Yes, Attorney Trixie. Wait, she needs to be a co-host para makontrol niya yung... Attorney Trixie is on the... It's accepted na, di ba? Yes, Attorney Trixie. Wait, she needs to be a co-host para makontrol niya yung... Attorney Trixie is on the... It's accepted na, di ba? Yes, Attorney Trixie. Please, pakimute muna, Sis Maharlika. Nag-i-echo from your side. It's accepted na, di ba? Yes, Attorney Trixie. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!